Matapos makulong ang dalawa sa loob ng kwartong iyon, nagsimulang tumawa ang patriarch ng Wang family at sinabi, "Pinupuri ko kayo sa kakayahan ninyong mahanap ang lugar na ito. Gayunpaman, dito na magtatapos ang lahat. Ang silid na ito ay gawa sa espesyal na true key ores na karaniwang tinatawag na relics. Ang mga ito ay may kakayahang pigilan ang paggalaw ng true key," idinagdag pa niya. "Maliban na lang kung taglay ninyo ang fearless true key tulad ng leader ng mga rebelde at kaya ninyong baliwalain ang epekto ng relics, hinding-hindi kayo makakalabas dito habang buhay. At kung pakiramdam ninyo ay hindi ito patas, tandaan ninyo na ang perang ginastos namin sa paggawa ng lugar na ito ay sapat para may bilanggo ang halos 100 katulad ninyo." Galit namang tumugon si Shen sa mga sinabi ng patriarch at sinabi, "Napakasama. Talagang naloko ako ng ganitong klaseng patibong. Nabigo ko ang ating kamahalan." Kasunod nito, tinanong niya ang kanyang sarili, "Paano tayo makakatakas mula rito kung hindi natin magagamit ang true key? Natatakot ako na pati ang lalaking ito sa tabi ko ay mamamatay rin." Ngunit matapos niyang sabihin ito, laking gulat niya nang mapansin niyang wala na sa kanyang tabi ang kanyang kasama. Agad niyang hinanap ito at sa kanyang pagkagulat, nakita niya ito sa isang bahagi ng silid. Sinabi ni Leon kay Shen, "Mayroong butas dito. Mukhang hindi perpekto ang pagkakagawa ng Wang family sa lugar na ito." Hindi makapaniwala si Shen sa kanyang narinig at napabulalas, "Imposible. Ganito ba nila kinaseryoso ang paggawa ng silid na ito? Ano ba talaga ang ginagawa ng mga tao sa Wang family?" Habang namamangha pa siya sa kanilang swerte, inisip naman ni Leon na tutulungan niya si Shen sa pagkakataong ito, dahil kailangan pa niyang magmadaling umuwi sa kanyang asawa. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanyang sarili, "Kailangan kong mapupuksa ang Jade Seal sa kahit anong paraan. Napakalakas ng kapangyarihan nito, at hindi ko maaaring hayaan na masaktan nito si Isabel." Samantala, habang nag-iisip si Shen, sinabi niya, "Ang lupa sa lugar na ito ay espesyal. Hindi ko alam kung gaano katagal tayo maghuhukay kung ang gagamitin lang natin ay ang ating mga kamay." Ngunit ngumiti lang si Leon, tinawag si Shen, at sinabing may natagpuan siyang bagay na maaari nilang gamitin upang ipanghukay. Dagdag pa niya, "Pero baka hindi mo magustuhan ang ideyang ito." Agad siyang tinanong ni Shen, "Ano yun?" Makalipas ang ilang sandali, makikita si Shen na naghuhukay gamit ang kanyang espada. Habang ginagawa niya ito, nanghihinayang siya dahil pinag-ipunan pa niya ng 3 taon ang espadang iyon bago niya ito nabili, ngunit ngayon, ginagamit na lamang niya ito bilang panghukay sa lupa. Habang nalulungkot siya sa sitwasyong ito, napansin niya si Leon na nakatayo lamang at nanunood sa kanya. Galit siyang nagtanong, "Bakit hindi ka tumutulong at nakatayo ka lang dyan?" Tumawa si Leon at sinabi, "Isa lang akong normal na tao. Wala akong sapat na lakas para tulungan ka." Kasunod nito, tinanong niya si Shen, "Alam mo ba ang martial arts na art of feigning death?" Hindi natuwa si Shen sa tanong na ito at sinabi, "Hinding-hindi ko pag-aaralan ang mga mabababang klase ng martial arts na ganyan." Ngunit hindi siya pinansin ni Leon at idinagdag, "Hindi maganda yan, dahil paubos na ang oxygen sa lugar na ito. Kung mangyayari iyon, baka mamatay tayong dalawa. Kaya pinapayuhan kitang bawasan ang iyong paghinga upang makalabas tayo dito ng buhay." Natulala naman si Shen sa kanyang narinig at hindi niya alam kung maniniwala ba siya kay Leon o hindi. Samantala, sa bahay ni na Leon, masayang sinabi ni Isabel, "Honey, nakauwi ka na pala. Gusto mo bang mahiga sa hita ko at gawing unan?" Ngunit sa totoo lang, ang ginagawa niya ay isang practice lamang bilang paghahanda sa pagdating ni Leon. Matapos niya itong gawin, bigla siyang nenas at nagtanong, bakit kaya siya late umuwi. Naisip pa nga niya, baka dumaan pa siya sa Hongshuo Mansion para makipaglandian sa mga babae roon. Kasunod nito, naupo siya sa kama at sinabi sa sarili, ang awkward makipag-usap sa hangin. Pagkatapos, nagsimula siyang magpagulong-gulong sa kama habang iniisip ang nakakahiya niyang practice kanina. Nang tuluyan na siyang kumalma, muli niyang tinanong ang sarili, bakit hindi pa rin siya nakakauwi. Gusto ko na siyang ebuli.
Sa sandaling ito, makikita na gumagapang pa rin sina Leon at Shen sa butas na kanilang hinukay. Dito, tinanong ni Leon kung bakit ayaw niyang pag-aralan ang martial arts na Art of Feigning Death. Idinagdag pa niya na, sa kanyang pagkakaalam, lahat ng mga sundalo ng imperyo ay alam ang teknik na iyon dahil, sa kanyang palagay, magkakaroon sila ng tsansang makasurvive kapag alam nila iyon. Kasabay nito, naisip pa nga niya na kaya pinag-aralan ng mga sundalo ng imperyo ang teknik na iyon ay dahil sa takot nila sa kanya bilang dating leader ng mga rebelde. Naiinis namang sumagot si Shen at sinabi na hindi niya kailangang matutunan ang ganoong klaseng teknik dahil ang kanyang trabaho ay protektahan ang Empress, kahit pa ang kapalit ay ang kanyang buhay. Kaya kahit kailan ay hindi sumagi sa kanyang isipan ang tangkaing matutunan ang walang kwentang teknik na iyon. Kasunod nito, tinanong naman ni Shen kung bakit tila pamilyar si Leon sa mga nangyayari sa battlefield. Ngumiti naman si Leon at sinabi na noong nakaraang digmaan, nagdusa na siya, kaya natural lamang na nauunawaan niya ang tungkol dito. Dahil naman sa sinabi niyang ito, naisip ni Shen na tila masyadong mataas ang kanyang expectations kay Leon. Sinabi rin niya sa kanyang sarili na hindi na rin katakataka na ang isang katulad ni Leon, na nagtataglay ng tapang at experience, ay laging kasama ng kanilang Empress. Nanghihinayang nga lamang siya dahil, para sa kanya, masyadong mahina si Leon. Samantala, sa labas ng lugar na ito, makikitang nagkakaroon ng meeting ang mga miyembro ng Wang family sa pangunguna ng general manager nito. Sinabi niya na ang lahat ng mga naririto ay ang pinakamalalakas na martial artist sa loob ng kanilang imperyo. Kaya, sinabi niya sa kanila na ang kanilang Wang family ay aasa sa kanilang tulong sa layunin nilang ito dahil, kapag dumating ang oras na napunta na sa kanila ang imperyo, makakatanggap din silang lahat ng mga benepisyo. Sinabi pa nito na ngayong patay na si Shen, ang pinakamalaking hadlang sa kanilang mga plano, ay magiging madali na ang kanilang misyon dahil wala nang makapipigil pa sa kanila. Kasabay nito, sinabi rin niya sa kanyang sarili na kapag ang kanilang family head ay naging bagong emperador na, magkakaroon na siya ng tsansa na maging bagong prime minister ng kanilang kaharian. Ngunit habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, narinig niya ang tunog na nanggagaling sa likod ng pader. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyayari doon. Kasunod nito, nakita niya na unti-unting nagkakaroon ng bitek ang pader, sinundan ng malakas na pagsabog. Mula sa usok, lumabas si Shen at sinabi, "Sa wakas, nakalabas na rin tayo matapos ang mahabang oras ng paghuhukay." Ngunit matapos makita ang mga miyembro ng Wang family, napatanong siya, "Nasaan na tayo?" Dahil sa kanyang palagay, nasa loob pa rin sila ng secret base ng Wang family. Kasunod nito, nakilala niya ang isa sa mga lalaki, ang general manager ng Wang family. Dahil dito, agad na sumigaw ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Tumigil na kayo sa inyong pagkatulala at huwag matakot." Siya lang si Shen, at hindi ang leader ng mga rebelde. Agad namang sumunod ang kanyang mga tauhan. Habang ginagawa nila ito, idinagdag pa ng general manager kung sino ang makakapaslang kay Shen, makakatanggap ng 20,000 ginto. Sa pagkakita naman ng papalapit na mga kriminal, pinayuhan ni Shen si Leon na manatili sa kanyang likuran dahil siya na ang baalang humarap sa kanila. Pagkasabi nito, nagsimulan na ring umatake si Shen. Habang pinapaslang niya isa-isa ang kanyang mga kalaban, napansin niyang may umatake sa kanyang likuran. Sa huli, nagawa pa rin niyang masalag ito gamit ang kanyang espada. Ngunit dahil dito, naipit siya sa isang tagisan ng lakas laban dito. Habang ginagawa niya ito, napansin niyang may isang kalaban na tumalon mula sa itaas upang umatake. Ngunit bago pa ito makarating kay Shen, pinitik ni Leon ang isang bato patungo rito. Agad itong tumama sa mukha ng kalaban at nagpabagsak dito. Ngunit bago pa ito tuluyang bumagsak, tumama pa ang kanyang espada sa isa sa kanyang mga kakampi, na agad ding natapos doon. Sa pagkakita nito, napatanong si Shen sa kanyang sarili, "Ito na ba ang aking lucky day? Hindi ko inaasahan na mamamatay ang dalawa sa aking mga kalaban nang wala akong ginagawa." Si Leon naman, na nananatili sa kanyang likuran, ay napangiti.
Naisip niyang tinutulungan lamang niya si Shen dahil hindi niya maaaring ilantad ang kanyang totoong pagkatao. Sa kabilang panig naman, makikita ang general manager na nakanganga sa pagkagulat at hindi makapaniwala sa nangyayari. Sa kanyang palagay, bagamat malakas nga si Shen, hindi nito magagawang talunin ng ganoon kadali ang kanyang mga inipong tauhan. Kaya dahil sa hindi kapani-paniwalang sitwasyong ito, nagsimula siyang tumakbo palayo sa lugar. Hindi ko kakalimutan ang kalupitan niyo. Sigaw niya habang tumatakas. Ngunit bago pa siya makalabas ng lugar, nakita siya ni Leon. Agad niyang pinitik ang isang bato na tumama sa batok nito at nagpabagsak sa kanya sa sahig. Kasunod nito, nilapitan siya ni Leon at tinanong, "Naniniwala ka ba talagang makakatakas ka habang nandito ako?" Makalipas ang ilang sandali, makikitang bumagsak na ang lahat ng mga kalaban. Dahil dito, nagtatakang tinanong ni Shen ang kanyang sarili, "Kailan pa ako naging ganito kalakas?" Dahil ang mga martial artist na ito ay hindi mga ordinaryong tao. Napaisip din siya, na-unlock ko na ba ang aking totoong potensyal habang nasa gitna ng matinding panganib. Habang iniisip niya ito, biglang yumanig ang buong lugar. Agad niyang tinanong, ano ang nangyayari? Ngunit, sa halip na isang kakampi ang sumagot, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. "Huwag niyo nang asahang makakaalis kayo sa lugar na ito nang walang galos. Matagal na naming inihanda ang lugar na ito upang mawasak, para sa ganitong pagkakataon." Pagkatapos nito, tumawa na parang nababaliw ang general manager at sinabi, "Handa akong itapon ang aking buhay, basta't maisama ko lamang si Shen sa impyerno. Ang lahat ng ito ay para sa Wang family." Pagkasabi nito, narinig nila ang sunod-sunod na pagsabog sa itaas na bahagi ng lugar. Habang nahuhulog ang mga malalaking bato patungo sa kanilang direksyon, wala nang nagawa si Shen kundi itaas ang kanyang kamay upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit lumipas na ang ilang sandali, at walang nangyari. Napatanong siya, "Bakit buhay pa tayo?" Pero matapos niyang suriin ang kanyang paligid, napanganga siya sa sobrang gulat. Ngayon, pinuprotektahan na sila ng isang protective barrier. Habang iniisip pa niya kung sino ang gumawa nito, napatingin siya kay Leon at napatanong, si Leon ba ang may kagagawan nito? Bakit ganito kalakas ang kanyang chi? Si Leon naman, matapos mapansin ang tingin ni Shen, ay naisip na mukhang natuklasan na nito ang kanyang tunay na pagkatao. Dahil sa ginawa niyang hakbang upang protektahan sila gamit ang kanyang chi, nagsimula siyang magduda kung dapat na ba niyang paslangin si Shen upang patahimikin ito. Ngunit sa huli, itinanggi niya ang ideyang ito. Sa kanyang palagay, mas lalo lamang lalala ang sitwasyon kung papatayin niya si Shen ngayon. Dahil dito, naisip niya na gamitin na lamang ang kanyang physical amnesia method. Napatunayan niya ng epektibo ang pamamaraang ito, dahil lagi niya itong ginagamit sa Worlds Number 2, na nagresulta pa nga ng isang alamat na tinatawag na Legend of the Sleeping Number 2. Ngunit habang pinag-iisipan pa niya ito, napansin naman niyang tila may naisip si Shen. Bigla itong ngumiti at sinabi, "Naiintindihan ko na ang nangyayari." Nagtaka naman si Leon, ano kaya ang naisip nito? Si Shen, na ngayon may kumpiyansang ngiti, ay napaisip, kaya pala lagi itong kasama ng ating Empress, ito pala ang sekreto. Taglay nito ang isang napakalakas na martial arts, mas malakas pa kaysa sa akin. Kaya siya ang naging secret weapon ng Empress upang labanan ang leader ng mga rebelde. Naisip din niya na kung tama ang kanyang hinala, madali na niyang mauunawaan ang lahat ng mga kakaibang nangyari noon. Kaya naman, sinabi niya sa kanyang sarili, "Hindi ko inaasahan na ang ating Empress ay may isang napakalakas na martial artist na lagi niyang kasama." Pagkatapos maisip ang lahat ng ito, inakbayan niya si Leon at masayang sinabi, "Simula ngayon, tatawagan na kita bilang aking brother, Leon." Wala namang nagawa si Leon kundi ang awkward na ngumiti. Naisip na lamang niya, "Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, at mukhang hindi ko na kailangang gamitin ang aking physical amnesia method sa lalaking ito." Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na si Shen kay Leon. "Kailangan ko pang mag-report sa palasyo, Anya. Umaasa ako na patuloy mong paprotektahan ang Empress. Babawi na lang ako kapag nagkita tayo ulit."
ililibre kita sa isang hapunan. Ngumiti naman si Leon at sumagot, ipaubaya mo na lang sa akin yan. Ngunit sa loob-loob niya, iniisip niya, ang ibig bang sabihin ni Shen na pagkain, ay pagkain sa loob ng kulungan. At talaga bang ipinapaubaya niya sa akin ang proteksyon ng bagong Empress? Hindi ba siya natatakot na baka paslangin ko ito sa isang iglap lang? Samantala, sa loob ng secret chamber ng Wang family, makikitang binasag ng family head ang isa sa kanyang mga baso at nagsimulang murahin ang kanilang general manager dahil sa pagkapaslang ng marami sa kanilang mga elite martial artists. Ngunit hindi ito pinansin ng kanyang anak. Sa halip, ngumiti pa ito habang pinapakalma ang kanyang ama. Ama, mayroon na akong naihandang solusyon upang mapunan ang nawala nating mga tauhan, aniya. Idinagdag pa niya, ang mga bago kong nakuha ay mas malakas pa kaysa sa mga napaslang nating alagad. Nawala naman ang galit sa mukha ng kanyang ama matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Anong solusyon ang inihanda mo? Tanong nito. Kasunod nito, ibinulong ng kanyang anak ang kanyang mga plano. Matapos marinig ito, nagsimulang tumawa ang family head at sinabi, napakahusay. Iyon nga ang pinakamalakas na hukbong iniwan sa atin ng dating emperador. Kaya, sa aking palagay, ito na ang magiging dahilan ng katapusan ng bagong Empress. Samantala, matapos magulat si Shen sa Empress, tinanong nito, bakit hindi pa rin natin nahuhuli ang mga leader ng Wang family? Naging handa ba sila sa ating pagdating? Habang patuloy na binabasa ni Isabel ang mga ulat ni Shen, nagbigay siya ng kanyang opinyon. Marahil, matagal na nilang pinaghahandaan ang planong ito, simula pa noong panahon ng dating emperador. Dahil dito, napaisip ang Empress. Hindi ba napansin ng dating emperador ang ginagawa nilang ito? Kasunod nito, tinanong niya si Shen, wala ka bang natuklasan kung ang Wang family ay may kinalaman sa research ng Imperial Jade Seal? Agad namang sumagot si Shen, walang impormasyon sa ating mga archives na nagpapakita na may kinalaman ang Wang family sa mga nakaraang research sa Imperial Jade Seal. Ngunit, baka may mga records na matatagpuan sa loob ng Heavenly Palace. Napakunot nuo ang Empress. Ang Heavenly Palace. Opo, sagot ni Shen. Ngunit ang lugar na iyon ay kasalukuyang nakalock dahil ipinasarado ito ng dating emperador. Matapos marinig ito, agad na ipinag-utos ng Empress, muling buksan ang Heavenly Palace. Hanapin ninyo ang anumang ebidensya na maaaring magdulot ng kasagutan sa lahat ng ito. Sa kabilang banda, si Leon ay nakarating na sa Heavenly Palace. Habang pinagmamasdan niya ito, sinabi niya, ito pala ang lugar kung saan nag-research at binuo ang Imperial Jade Seal. Sinabi din niya, 1 taon pa lamang ang nakalilipas noong huli itong binuo, ngunit ngayon ay masyado na itong napaglipasan ng panahon at malapit ng masira. Habang sinasabi niya ito, makikita ang nagkalat na mga katawan ng mga gwardiya sa paligid, ngayon ay walang malay dahil sa puwersahang pagpasok ni Leon sa lugar. Kasunod nito, pumasok na siya sa loob. Ngunit pagkabukas niya ng pinto, napatingin siya sa malaking rebulto sa gitna ng silid. Habang pinagmamasdan niya ito, sinabi niya, ang dating emperador ay masyadong narcissistic, gumawa pa talaga siya ng sarili niyang estatwa rito. Sinabi pa niya, habang pinagmamasdan ko ito, naiirita ako. Dahil dito, hindi na siya nakapagpigil at naglabas ng kanyang aura sa dulo ng kanyang daliri. Agad niyang pinasabog ang rebulto. Matapos gawin ito, may napansin siyang kakaiba sa lugar kung saan dating nakatayo ang rebulto, isang hagdanan patungo sa isang secret tunnel. Tuso ka talaga, dating emperador, aniya. Kung hindi ko winasak ang rebultong iyon, hindi ko matatagpuan ang daan sa ilalim nito. Pero, hindi mo ba naisip na kapag nakita ko ang rebultong ito, walang duda na wawasakin ko ito kaagad? Makalipas ang ilang sandali ng paglalakad, nakarating siya sa harapan ng isang malaking pinto na may nakaukit na X. Pinakiramdaman niya kung ano ang nasa loob, at napansin niyang mayroong kumikilos doon. Nagtatago ba sa loob nito ang mga miyembro ng Wang family? Tanong niya sa sarili. Dahil dito, agad niyang sinuntok ang pinto at winasak ito. FBI ako, huwag kayong kikilos ng masama. Sigaw niya.
Ngunit iba sa kanyang inaasahan, wala siyang natagpuang kahit isang tao sa loob. Sa halip, isang umiilaw na bagay ang tumambad sa kanya. Ang model ng Imperial Jade Seal. Habang namamangha siya sa presensya nito, napansin niya ang 3 espadang nakakabit dito. Noong ginamit ito laban sa akin, isa lang ang espada nito, aniya. Pero ngayon, bakit 3? 4 ba talaga ang mga espada ng orihinal nito? Kasunod nito, naglakad-lakad siya sa paligid. Habang ginagawa niya ito, napansin niya ang ilang mga scrolls. Nang buksan niya ang isa, nagulat siya sa nakasaad dito, impormasyon tungkol sa kanyang combat ability. Napakadetalyado nito, bulong niya sa sarili. Habang sinusuri pa niya ang iba pang scrolls, biglang pumasok ang isang matabang lalaki at sumigaw, "Sino ang sum-iron ng pinto?" Sinabi pa niya, "Bilisan ang pagkilos. Kunin na lamang kung ano ang makita natin dito." Matapos sabihin ito, lumapit siya kay Leon na may galit na ekspresyon. "Bakit hindi mo suot ang karaniwang uniforme natin?" Sigaw nito. Agad namang sumakay si Leon sa trip ng matabang lalaki at humingi ng pasensya. "Pasensya na, masyado akong nagmamadali kaya nakalimutan kong suotin iyon." Sagot niya, sabay lihim na napatanong sa sarili, saan nanggaling ang magnanakaw na ito? Miyembro rin ba siya ng Wang family? Naisip niya na gagamitin niya ang pagkakataong ito upang kumuha ng impormasyon mula sa kanya. Pagkatapos, ipapatulog niya ito upang ma-interrogate. Habang nag-iisip siya ng plano, biglang sumigaw ang matabang lalaki. "Napakapabaya mo." Pagkatapos, inutusan siya nito, "Gamitin mo ang secret tunnel para bumalik at kunin ang ating uniforme." Nang tingnan ni Leon ang tinuturo nitong lagusan, biglang kumari pa ng takbo palayo ang matabang lalaki. Habang tumatakbo ito, sigaw niya, "Akala mo ba ay stupido ako? Kilala ko ang lahat ng miyembro ng Wang family. Ang movement technique ko ang pinakamahusay sa pamilya, kaya huwag mo nang subukang habulin ako." Ngunit habang buong lakas siyang tumatakbo palayo, laking gulat niya nang makita si Leon na nakatayo sa kanyang harapan, tusong nakangiti sa kanya, parang tinatanong siya, "Ano yung sinabi mo? Hindi kita maaabutan." Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, paki-like naman at mag-iwan ng heart sa comment section. Malaking tulong na yun para ma-boost ang video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na din ang subscribe, at idamay mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong kabanata ng series na ito. Salamat ng marami.